At sa nakaraang kwento, napagtanto ni Henry na natuklasan na ni Draken ang paraan para mabuhay magpakailanman. Hinawakan ni Draken ang braso niya at sinabi niyang maraming bilanggo ang kinailangan para mabuo ang gayong mahika. Ipinagmayabang niya ito habang iniangat ang mga kamay at ulo, tinuturing ang sarili na dakila, isiniwalat niyang naglagay siya ng 500 tao sa loob ng kanyang katawan. Ang ibig sabihin lang nito ay pwede siyang mabuhay muli ng eksaktong 500 beses. Nang malaman ito, galit na galit si Henry at kinasusuklaman niya si Draken, at tinanong kung paano niya nagawa ang ganoong eksperimento sa mga tao. Ngumiti na parang baliw, sinabi ni Draken na eksaktong tulad ng iniisip ni Henry, isinanib niya ang sarili sa maraming ibang katawan, at iyon daw ang lihim ng kanyang rebirth. Habang nagngangalit ang mga ngipin, pasigaw na sinabi ni Henry na isa siyang hangal na kahit sandali humanga pa kay Draken sa nakamit nito. Kinuyam niya ang kamao at ipinaliwanag ni Henry na ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng master niya ang pag-eksperimento sa tao at ang paggamit ng itim na mahika dahil sa mga tulad ni Draken. Nagngingit-ngit si Draken sa sinabi ni Henry, sinabing, kalokohan yan. Sigaw niya at agad siyang sumugod, tinawag ni Henry si Clever na agad tumugon, inutusan niya ito na ipasok at ikulong sa loob ng dimension chest si Draken gaya ng ginawa niya kay Benedict Caleb. Sa harap ni Draken, nagsimulang kumislap ang buong paligid, at dahil sa sobrang liwanag, napilitang takpan ni Draken ang kanyang mga mata at pilit sinisipat ang anumang kanyang makikita. Nang mawala na ang matinding liwanag, napaligiran siya ng maraming magic circles na may mga mahiwagang simbolo. Nang makita ito kinabahan si Draken at tinanong kung anong panlilinlang ang ginagawa ni Henry. Lumingaling si Draken at hinihanap ang presensya ni Henry at pilit inaalam kung saang lugar siya pinadala. Nagsalita si Henry at ipinakilala si Clever na nasa loob siya ng tiyan nito na tinatawag na dimensional space. Mula sa itaas ay lumitaw ang imahe ni Henry, na ginamit ang illusion magic. Ipinaliwanag niyang ang mga magic circle sa kanyang paligid ay nasa antas ng 8 bilog ng mahika at magpapatuloy sa paghahagis ng malalakas na spell na nilikha niya para sa kanya. Habang umiikot ang mga magic circle, tuloy-tuloy na dumadaloy ang kapangyarihan, sinabi ni Henry na dahil 500 beses siyang nabubuhay ay ihahanda niya ang kanyang mahika nang naaayon na makakasupil sa kanyang rebirth. Nakaramdam ng takot si Draken. Tinanong niya si Henry kung ang lahat ba ng magic circles na nilikha niya ay mga nakakapinsalang mahika. Tumugon si Henry at sinabing gagamitin niya ang lahat ng ito upang wakasan siya. Matapos ang isang sandaling katahimikan, galit na sumigaw si Draken, sinabing, pinaniniwalaan ko ang sarili kong lakas at lahat ng aking nalikha. Aniya, sinusubukan niyang patunayan na mas makapangyarihan ang kanyang mahika ng muling pagsilang kaysa sa mga paglusob na mahika ni Henry. Ngunit sa huli, bumulusok sa kanya ang malalakas na agos ng mahika mula sa mga bilog, isa-isa nitong pinawi ang lahat ng anyo ng kanyang pagbabalik. Sa wakas, nakabalik si Henry sa talampas kung saan naghihintay ang kanyang mga kasama, si Ban ang unang nakakita sa kanya at tinawag siya nito. Lumapit siya kay Ban. Ipinaliwanag ang nangyari, sinabi niyang pagkatapos nilang talunin ang mga apostol ang mga itim na ulap ay nawala, at tinanong niya si Henry kung sino ang kalaban niya. Nakangiting sumagot si Henry at sinabing nakaharap niya si Draken Lotek, na ngayon ay malapit ng mamatay, sa palagay ni Henry na sa pagkakataong ito ay namatay na si Draken ng ika-400 na kamatayan sa ngayon at nagpapatuloy pa, walang naintindihan si Ban sa mga sinabi ni Henry, at tinanong ang tungkol doon ngunit sagot ni Henry na wala na itong saysay at hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Tumingin siya sa malayo, at sinabi sa lahat na isa na lang ang natitira nilang kalaban at iyon ay si Arthur. Napansin niyang wala pa sina Ronan at Kington Forum, kaya't lumingon siya at tinanong sa lahat kung sila ay patuloy pa ring nakikipaglaban. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang madilim na portal, isang tinig ang nagtanong, hinahanap mo ba ang iyong mga kaibigan? Pagdungaw ni Henry sa portal, napangitngit ang ngipin niya sa galit ng mapagtanto na tinig yun ni Arthur, samantala, sinabi ni Arthur, narito ang iyong mga kaibigan, at mula sa portal, lumipad ang ulo ni Ronan, nang makita ang ulo ni Ronan, na puno ng matinding galit si Henry, higit sa lahat ng kanyang naranasan noon. Sa paligid niya nakita ito ng lahat, at ang iba sa kanila ay hindi makapaniwala at nagsimulang manginig.
hindi sa takot kundi sa galit. Sumabog ang matinding pagnanasa sa dugo si Henry, minura niya si Arthur at inutusan na magpakita ito. Dahil sa nais ni Henry na makita siya, mula sa portal, kumalat ang itim na usok sa buong paligid at nagsimulang ilipat sila sa ibang lugar. Biglang nagbago ang lugar ng Lizard Hill at napunta sila sa isang malaking puno kung saan silang lahat ay napatingala, nagtataka kung paano nagbago ang lugar. Nakita nila si Arthur na nakaupo sa isang puno, habang si Kington ay nakatayo sa ibaba, hawak ang espada nito na nabahira ng dugo ngunit halatang hindi makagalaw. May ngiting mapanlinlang, sinabi ni Arthur na huwag silang masyadong seryoso, at tinanong si Henry kung bakit siya nagagalit samantalang naubos ang kanyang mga alagad, ngunit isang eskrimador lamang ang nawala sa kanya. Gumamit din ng mahikang ilusyon si Arthur at ipinakita ang imahe ng mga lungsod sa kanyang tabi, sinabi niyang ito ang mga lungsod na hindi pa tuluyan sinalakay ng kanyang mga taga-sunod. Pinaalala niya ang sinabi niya kay Henry sa loob ng bulwagan, kung saan sinabi niya na dalhin ang lahat lang ng naroroon sa pagpupulong, ngunit ngayong wala na si Ronan ay hindi natupad ni Henry ang kanyang pangako. Dahil dito gagawin na lamang ni Arthur ang natitirang mga lungsod na pugad ng kanyang mga taga-sunod. Bago iyon, itinuro niya si Kington Forum, aniya, hindi daw siya ang pumatay kay Ronan kundi ang kasama nito, kaya dapat hindi siya pag-isipan ng mga maling ideya. Samantala, tahimik na nakatingin si Kington Forum sa lupa, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Pagkatapos magsalita ni Arthur, sinaway ni Henry si Kington Forum dahil sa kasalanang kanyang ginawa. Ngunit lumuhad si Kington at nagsabi na wala siyang magagawa dahil kontrolado ni Arthur ang kanyang katawan. Lumingon si Henry sa likuran, doon sinabi niya sa kanyang mga kasama na huwag nang magpanik, oras na para pumunta sila sa kanilang itinakdang mga posisyon at protektahan ang mga tao sa bawat lungsod. Tinanggap ng mga kasama ni Henry ang kanyang utos, pinaubaya si Arthur sa kanya at hiniling na bumalik sila agad. Pagkatapos, pinunit nila ang mga scroll at biglang nawala. Tatlo na lang ang naiwan kay Henry, sina Hera Ryan Khan, Hector, at si Lady Saint Irene. Nagulat si Arthur sa desisyong yun, at nagtanong kung sigurado ba silang apat lang ang lalaban sa kanya. Ngunit sumugod na si Henry sa pag-atake, at sinabing sapat na yun para tapusin siya. Habang papalapit kay Kington, isang slash ng espada ang binitawan ni Henry. Hinawakan ni Kington ang kanyang leeg na duguan tila tinanggap ang kapalaran niya. Habang nakatitig sa wala ng buhay na katawan ni Kington, humingi ng tawad si Henry sa hindi niya pagprotekta sa kanilang dalawa. Nang masaksihan ito, hindi akalain ni Arthur na ang bago niyang laruan na ngayon niya lang nakuha ay masisira agad. Tumalon si Henry mula sa lupa para atakihin si Arthur, sinabi niyang pagkatapos ni Kington, siya naman ang susunod. Ngunit lumitaw ang isang kalasag, isang banal na harang na ginawa ni Arthur, na hindi kayang sirain ng espada ni Henry. Galit na sinubukan ni Henry basagin ang banal na harang ngunit nabigo siya. Dumating si Hector para tumulong at binigyan ng isang malakas na atake ang harang, pero hindi rin ito sapat. Dumating din si Hera Ryan at sinabi kay Henry na kung magsasanib puwersa sila, magtatagumpay sila. Sabay-sabay nilang inatake ang kalasag gamit ang tatlong espada, at nagkaroon ng bitak ang banal na harang ni Arthur. Nang makita ito, sinabi ni Henry na gumagana ang kanilang sabay-sabay na pag-atake, at lumingon siya kay Saint Irene at sinabing gamitin ang kanyang divine power sa kanila. Tinanggap ni Irene ang utos at ginamit ang lahat ng kakayahan para tulungan ang mga mandirigma. Nabasag ang banal na harang at lumipad ang mga piraso nito sa iba't ibang direksyon. Masyado nang malapit ang tatlong espada kay Arthur, pero hindi siya nabigla. Gayunpaman, walang emosyon niyang sinabi na hindi kapanipaniwala ito. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kamay niya at lumabas ang isang malakas na bugso ng enerhiya na nagpabagsak kay Henry. Sinabi niyang humanga siya sa pag-unlad ni Henry, pero kahit pinaghandaan niya ang lahat, ay wala pa ring makakatalo sa kanya. Pagkatapos nito, agad siyang nagpakawala ng isa pang enerhiya na naging mga matutulis na sibat. Mabilis ang paglapit nito kay Henry, tinamaan siya sa dibdib at hindi niya napigil ang atake. Si Hector naman ay tinamaan sa ulo at natamba, habang si Hera Ryan ay tinamaan sa dibdib at nasaktan,
bumagsak rin ito sa sobrang kirot. Sa takot, tumakbo si Lady Saint Irene sa mga sugatan na kakampi para gamutin sila. Ngunit lumitaw sa likuran niya si Arthur, na tumingin kay Hera Ryan Khan at sinabing naaawa siya rito. Tinanong ni Arthur si Hera Ryan kung bakit itinago ng kanyang kaharian ang Diyos na si Janus. Pagod na sa sakit at hindi na makagalaw pa, galit na sinabi ni Hera Ryan na ginawa nila iyon dahil sa mga tulad ni Arthur. Gumawa ng sibat si Arthur gamit ang madilim na mahika at sinabi na nagpapasalamat pa rin siya sa kahangalan ng kanilang kaharian. Ngumiti si Arthur, habang ibinigay niya ang huling atake kay Hera Ryan at binati ito sa kanyang huling paglalakbay at nagpaalam, sa huling lakas ni Henry, sinubukan niyang tumayo at sumigaw kay Arthur, pero hindi siya pinansin nito. Tinapos ni Arthur si Hera Ryan gamit ang isang sibat habang nakatitig pa rin sa katawan nito. Tinawag niya si Hera Ryan na hamak na nilalang. Pagkatapos ay bigla siyang sinaksak sa likod, tumagos ang espada sa kanyang katawan. Lumingon siya sa likuran na tila hindi man lang nakaramdam ng sakit at nakita si Hector na siyang sumaksak sa kanya. Ngumiti siya at bumuo ng kamao, ginamit niya ang madilim na kapangyarihang taglay na ipinagkaloob ni Janus sa kanya para durugin ang katawan ni Hector. Dahil sa tindi ng kapangyarihan ni Arthur, nabasag ang armor ni Hector at ang kanyang espiritu ay parang tumaas mula sa huling katawan niya. Nang matapos yumuko si Arthur at ngumiti, at sinabi niyang kinikilala niya ang tapang ni Hector. Pagkatapos tumingin siya kay Saint Irene at iniutos na gamutin si Henry, na nasa malubhang kalagayan at nanginginig sa sakit. Malisyosong ngumiti at sinabi ni Arthur na hindi niya papayag ang mamatay si Henry ng ganoon kadali, dahil kailangan pa niyang malunod sa walang katapusang kawalan ng pag-asa. Sa kanyang huling lakas, sinabi ni Henry na si Arthur ay isang tunay na halimaw ng mundo. Nagsimulang umiyak si Irene, tinawag ang Diyosa at nagtanong kung bakit siya binigyan ng ganoong gawain at hindi niya alam kung paano gagamutin si Henry, habang si Arthur ay nariyan pa rin nakabantay, handang ipagpatuloy ang pagpapahirap ni Henry. Sa sandaling yun, inilagay ni Henry ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Irene at nakiusap na pagalingin siya. Sa gitna ng matinding pag-aalala, napasigaw si Irene dahil alam niyang pagkatapos nito ay pahihirapan siya ni Arthur. Ngunit kahit unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas, nakiusap si Henry na gawin na niya ito. Humingi ng tawad si Irene at inilagay ang kanyang kamay sa sugat ni Henry, ginamit ang kanyang banal na mahika sa pagpapagaling. Ang katawan ni Henry ay nagsimulang magliwanag ng maliwanag na ilaw, pumikit siya habang hinihintay ang kagalingan. Sa pagdakay nagising siyang nakahiga sa isang mahiwagang bilog na kulay dilaw. Napatingin siya sa paligid, nagtataka kung nasaan siya, at mula sa kung saan, isang tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumitaw sa kanyang harapan ang isang Diyosa, at binanggit ang pangalang tinatawag sa kanya ng mga tao na Irene niya. Hinawakan ng Diyosa ang dibdib, at agad niyang sinabi na hindi na kailangang mag-alala sa mga nangyayari sa labas dahil ang espasyong kinaroroonan nila ngayon ay personal na nilikha para kay Henry. Nagulantang si Henry sa sinabi nito, ngunit tiniyak ni Irene niya na habang naririto siya, ang oras sa labas ay halos hindi gumagalaw. Nagpahayag si Irene niya ng pakiusap kay Henry sa ngalan ng lahat ng hindi maaaring makialam sa mga nangyayari sa mundo. Hiniling niyang pigilan ni Henry ang pananalasa ni Arthur. Ngunit ipinaliwanag ni Henry na hindi siya naniniwala sa Diyos kaya wala siyang banal na kapangyarihan tulad ni Arthur. Tinanong niya kung ano ang maaari niyang gawin para talunin ito. Sinabi ni Irene niya na mali si Henry, sapagkat may taglay siya na kapangyarihang hindi pa niya nauunawaan. Dahil dito, nilinaw ni Henry kung ang tinutukoy ba ng Diyosa ang mga hiniram na divine items. Ngunit ngumiti si Irene niya sa kanya at sinabi na walang kinalaman ang mga divine items doon, at ipinaalala niya na ang dahilan kung bakit hindi naniniwala si Henry sa Diyos ay dahil sa simula pa lang ay bulag siyang naniniwala sa ibang bagay sa mahabang panahon. Nagtatakang tinanong naman ni Henry sa Diyosa kung ang tinutukoy ba nito ang mahika na pinaniniwalaan niya, at kinumpirma naman ito ni Irene niya. Pagkatapos lumapit ang Diyosa at hinawakan si Henry sa balikat, ipinaliwanag niya na hindi niya makukuha ang banal na kapangyarihan mula sa karaniwang pananampalataya.
Ngunit ang taos-pusong pananampalataya ni Henry sa Mahika ay kinilala kahit ng ibang mga Diyos, at kasama na siya roon. Ipinatong ni Irene ang kamay sa bulsa kung saan inilagay ni Henry ang perlas, ipinaalala niya na nagpresente sila at ibinigay nila ang binhi para lang kay Henry. Agad inilabas ni Henry ang perlas, at ipinaliwanag ni Irene na iyon ay banal na binhi na ang ibig sabihin ay may kwalifikasyon si Henry na maging bagong Diyos, at siya na ngayon ang Diyos ng Mahika. Sa parehong sandali, nakakita si Henry ng isang liwanag na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagtingala niya, inakala niyang ang Diyos na si Ra iyon, at tama siya. Sinabi ni Ra na dahil malubha ang sitwasyon ay didiretso na siya sa punto, nilinaw niyang si Arthur ay isang puppet lamang ni Janus dahil wala pa siyang mga katangian upang maging Diyos, at tanging isang avatar lamang siya ni Janus. Pagkatapos ipinatong ni Ra ang kanyang mga kamay sa balikat ni Henry at tiniyak sa kanya na siya lamang ang Diyos na may katawan sa labas ng mundo, kaya may karapatan siyang makialam sa mga nangyayari. Kung maniniwala si Henry sa kanyang Mahika, maaari siyang manalo. Tinanong ni Henry kung bakit hindi napigilan ni Saint Irene at Herarayan Khan si Arthur gayong ito ang mga avatar nila. Ipinaliwanag ni Ra na hindi kaya ng katawan ni Herarayan ang maraming banal na kapangyarihan hindi katulad ni Arthur. Tinuro niya ang Diyosa na si Irene at sinabing si Lady Saint Irene na avatar nito ay hindi maaring manakit ng iba dahil siya ang Diyosa ng kapayapaan at pag-ibig. Tumayo na ang dalawang Diyos sa harap ni Henry at tinawag siya bilang Diyos ng Mahika, at tiniyak ni Ra na wala ng oras at dapat na siyang pumikit upang bumalik sa Lizark Hill. Bago sila maglaho, sa huli sinabi ni Ra na naniniwala sila sa lakas ni Henry at sinang-ayunan ito ng Diyosa na si Irene. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kumpiyansa si Henry sa sarili, ngumiti siya, na pagtantong naniniwala na siya sa sarili at sa kanyang Mahika. Samantala, nakaupo si Irene sa tabi ng katawan ni Henry patuloy na umiiyak, habang nasa malapit si Arthur, naghihintay sa paggising ng kanyang kalaban. Pagdilat ng mga mata ni Henry, na ngayon bilang Diyos ng Mahika ay binigkas ang isang spell at inactivate ang magic bullet. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang nagliliwanag na mahikang banal sa daliri kay Arthur. Nagulat si Irene, habang pinagmamasdan ng daliring nakaturo, alam niyang divine power ito. Nang makita ang kapangyarihan ni Henry, lumaki ang mga mata ni Arthur at naguguluhan sa nangyayari, ngunit bago siya makakilos, tinamaan siya sa katawan ng magic bullet ni Henry. May butas na ngayon sa kanyang katawan at nararamdaman na nito ang matinding sakit. Nagtataka si Arthur kung paano ito nagawa ni Henry. Habang inaayos ang kanyang mga guwantes, tinanong ni Henry kung ano ang tinutukoy ni Arthur. Galit na galit si Arthur, at tinanong ang tungkol sa lakas ni Henry kung saan niya nakuha ang divine power, na ilang sandali lang ang nakalipas ay halos wala na siyang buhay. Pinikit ni Henry ang kanyang mga mata, at naramdaman ang isang agos ng banal na kapangyarihan na kahalintulad ng agos ng mahikang lakas. Sinamantala ni Arthur ang pagkakataon upang gamitin ang mahika at bumangon. Sinabi niyang naging pabaya siya at wala nang ikalawang pagkakataon pa si Henry. Agad namang inactivate ni Henry ang isang magic sword na bigla na lang lumitaw sa kanyang kamay. Naghanda siyang umatake at sinabi kay Arthur na pagod na rin siya, at mas mabuting wala ng pag-uulit. Ngunit ayaw sumuko ni Arthur, nagpakawala siya ng dambuhalang sibat ng enerhiya kay Henry. Nakita ito ni Henry at hinarang ng kanyang divine magic sword, na agad na nagkalasog-lasog ang sibat ni Arthur sa pagbabangga sa espada ni Henry. Lumipad ang mga pira-piraso ng sibat sa harapan ni Arthur, at sumigaw siya sa pagkabigla, sinabing, imposible ito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Henry, ang Diyos ng Mahika, ay agad na sumugod sa pag-atake. Hindi inaasahan ni na Arthur at Janus ang ganitong kaganapan, hinarap nila ang atake sa takot. Tumagos ang makapangyarihang mahika ni Henry hindi lamang kay Arthur kundi pati kay Janus, at napasigaw si Janus habang napatingala ang ulo niya tanda ng pagkabigo ng kanyang layunin. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Arthur, habang tinanong ni Henry kung ito na ba ang katapusan. Nakatayo pa rin siya hinihipan ng banayad na simoy ng hangin ang paligid,
at sinabing tila naging napakatahimik na ng lugar, habang si Irene naman ay nakaupo sa tapat ng bangkay ni Hera Ryan. Sa kabilang dako, nagsimula ng magsiksikan ang napakaraming zombie sa paligid ng kuta, kung saan may protektibong harang. Nagkakapatong-patong na ang mga ito upang sirain ang kalasag. Nakatayo sina McDowell at Lord Gillian sa itaas ng kuta, parehong tensyonado. Sinabi ni Lord na konting oras na lang at babagsak ang kalasag nila. Sa puntong ito, ang tanging magagawa ng sangkatauhan ay ang maniwala kay dakilang salamangkero Henry Morris at maghintay. Sa sandaling iyon, isang malawakang pagsunog ang nangyayari, napansin nila na ang mga halimaw ay natutupok sa apoy. Pinagmasdan nila ito, at nagtataka kung ano ang nangyayari sa labas ng harang. Sa sandaling iyon, si Henry Morris mismo ang lumitaw sa harap nila gamit ang teleportation magic. Masaya nilang sinalubong si Henry, at tinanong kung ano na ang nangyari kay Arthur. Habang nagsisimula si Henry magsalita, agad na nakiusap si McDowell na huwag na siyang magpaligoy-ligoy at sabihin na ang totoo. Ipinatong ni Henry ang kamay sa kanyang dibdib at sinabing, tinapos na niya mismo si Arthur gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkaraan ng ilang panahon, nagtipon ang mga natitirang kasamahan sa silid-pulong ng bayan ng Mushu upang pag-usapan ang naging resulta ng labanan. Habang dumudugo ang puso, umiiyak si High Priest Buriam nang mabalitaan ang pagkamatay ng hari nila na si Hera Ryan Khan. Si Behold Zerka naman ay galit na galit at pinupukpok ang mesa matapos marinig ang sinapit ng pamilya Kington. Samantala, nagpasya si Lord Gillian na humingi ng kumpirmasyon na si Archmage Henry ay hindi na isang tao kundi isa ng Diyos. Nang marinig niya ang kumpirmasyon mula kay Henry, tinanong ni Lord kung biro lang yun, sumagot si Henry na akala rin niya ay biro lang kung hindi raw sinabi at ipinaliwanag ito ng Diyos na sinara at Irene. Hindi tumigil si Lord at nagtanong kung personal ba niyang narinig ito mula sa mga Diyos. Sinabi ni Henry na binigyan siya ng titulong, Diyos ng Mahika. Tinawag siyang Diyos ng Mahika ni Ban at tinanong kung ano ang mga plano niya para sa hinaharap. Nakangiti si Henry at sumagot na hindi pa niya ito napag-iisipan, dahil ngayon lang siya naging Diyos sa unang pagkakataon. Tumayo siya mula sa mesa at sinabi na dapat silang magpahinga. Siya raw ang baalang alamin ang tungkol sa mga tagasunod ni Arthur at tingnan kung ano ang magagawa niya tungkol dito. Napag-alaman na pumunta siya sa kuweba kung saan naruroon ang mata ni Khan, nararamdaman niyang mas madali ng kontrolin ng Mahika matapos maging Diyos, dahil nakakapag-teleport na siya sa isang iglap. Habang nakatayo sa tabi ng pader, naalala ni Henry ang orasyon na ginamit ni Hera Ryan Khan. Pumikit siya at agad isinagawa ang kinakailangang orasyon. Biglang nagbukas ang mga pader, at sinalubong siya ng isang maliwanag na liwanag. Pagharap niya kay Hera Bala, iminungkahi niyang magkita sila sa pamamagitan ng paanyaya, hindi gaya ng ginawa nito noong araw na nabuo ang bangin kung saan siya nahulog. Sumang-ayon si Hera Bala Khan, at pagkatapos nito, dahan-daang bumaba si Henry. Bigla na lang lumitaw si Hera Bala sa harapan niya at iniabot ang kanyang kamay, at inutusan si Henry na hawakan ito. Nang hawakan ni Henry ang kamay niya, ipinaliwanag ni Hera Bala na ang Diyos na sira ay pinapatawag siya, at maaari niya siyang gabayan. Maya-maya, nakaupo na si Henry Morris sa mesa sa tapat ni Ra, at pagkatapos, sinabi ng Diyos na sira na ngayon pareho na silang nasa antas ng pagka-Diyos, maaari na silang mag-usap ng walang formalidad.